Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, quick market review tayo, no? So, ano yung nangyayari sa market, no? So, game. Okay, so, una, kahapon, so, sabi natin magkakaroon ng possible reversal kasi, okay, nakita natin to, hindi nagkaroon tayo ng bagsak, no? So, ano yung sinasabi ng market kapag gano'n? Okay, again, nasa previous week low tayo, which is the low or support area of the week, intra-week level, no? So mga higher time frame traders, no? Nagkaroon tayo ng sweep, nagkaroon tayo ng pag-angat, nagkaroon tayo ng another test, hindi nagkaroon tayo ng pag-angat. Ngayon, nagkaroon na naman tayo ng test, no? So kapag ka ganun, that means walang buyer, no? Ano ba yung sabi ko sa last video ko? I-replay nyo. Ano sabi ko? Nagkaroon ng reclaim, kapag nag-test, dapat mag-act yun as a strong support. Kapag hindi yun nag-act as a support, ano ibig sabihin nun? Walang buyer. Pag walang buyer, ano ibig sabihin nun? Hindi angat yung price. No? Sobrang simple lang. Tingnan natin yung mga nangyari sa market. For example, ito. Okay, near. Previous week low, nagkaroon tayo ng reversal. No? Look. Hindi ba yan long week demand? Hindi ba yan demand? Hindi ba yan buyer? So, I guess it's a buyer, no? Tapos confluent sa support area, Monday low, previous week low, umangat yung price. Okay, we have the 3 push up. And then, it has to retrace. Dapat mag-actos as a support. Anong ginawa? Boom. No? So, yan yung reason kung bakit tayo meron stop loss. Ngayon. Basag na yun. Ano? Basag yun. Basag na yung ganong klaseng praise. No? Kasi ginagamit ng lahat. Okay, so ngayon, ganito. You have to understand na hindi lahat ng trades mo makukuha mo, no? So, for example, mayroon tayong trades dito na, for example, nag-reclaim, wait for retest, ganyan. Ngayon, anong gagawin mo kapag ganito ginawa ng price, no? So, you have to understand na hindi mo malalaman hanggat hindi nagpiprint yung candlestick. For example, ganyan yung price. Naglagay ka dito for a retest, then yan, no? Hanggat yung price hindi nagpiprint, hindi mo malaman invalid yung trade mo. So, wag po kayong magpapapaniwala sa mga arrogant trader, no? Wag. Okay? Hindi porket hindi nagano is mali yung trade mo. That means wala lang support, wala lang gustong sumuporta sa may idea na nakikita mo rin, no? So, ibig sabihin, hindi ka mali. Wala lang support. For example, yan. Mukha ba yan bearish? Okay? So, wag kang hypocrite. Na? Mukha ba yan bearish? Long week demand, previous day low, Manila, previous week low, lahat ng support andyan. EMA, reclaim, andyan. Okay? Ngayon, as an intraday trader, this looks long to me. Hindi naman mukhang short yan. I-short mo yan. Sige nga. No? Ang problema lang dito is, for example, nag-retrace dito sa area ng support. Kasi nagkaroon ng reclaim, binasag yung reclaim. Ano ang kailangan? Mag-act to as sa support. Basic SR flip. What do you mean by SR flip? Yung dating resistance, naging support. Ngayon yung support, syempre, kailangan niya maging support. Anong meron sa support? Buyer. So, dapat merong buyer dito. Bounce, bounce, bounce. Okay? Ang problema, okay, tingnan mo to. Ang problema, bastos. Ibig sabihin, wala lang buyer. Okay? Hindi ka mali. Wala lang buyer. Okay? Yun yung kasi yung problema eh. Once lang na magkamala, for example, ito, may strategy sobrang simple, sobrang basic, sobrang effective. Once lang yan, hindi ayon sa trade nyo, haharap na kayo ng ibang strategy. Okay? Alam na alam ko yan. Same, ganyan din ako dati. Okay? Ngayon, habang buhay ka na maghahanap, makinig ka man sa akin o hindi, habang buhay ka na maghahanap, kasi walang perfecto. Okay? Again, for example dito, nakita nyo naman, di ba, merong mga bounces. Nakita nyo may mga bounces, di ba? Or baka naman mali yung tingin ko, baka naman hindi bounce yan. Baka mali lang yung talaga tingin ko at nasa may support area pa. So siguro, kapag kaganito, anong gagawin? Try to scale out. What do you mean scale out? Halimbawa, wala kang makitang strength. Scale out. For example, close partially. Una, 25%, another 50%, then the last outstanding position. Closed partially, wag buo. Kasi
a lot of times, ganito nangyayari sa akin dati, no? Which is based on experience. For example, nagpapakita ng walang strength. Tapos bigla na lang magwa 1 week candle paakyat, no? Madalas yan mangyayari, bro. Kaya nga, dun sa may post ko noon, how much money yung dapat na nakinita mo na kung hindi mo kino-close yung positions mo, sobrang dami na, bro. Kasi usually ganyan yung ginagawa ngayon, pero you have to scale out. Kasi eto, nagpapakita siya ng walang buyer. No, possible kasi bumagsak yan. You have to scale out. Ngayon, mali ba yan? No. Mali ba yung idea mo? No, hindi mali. Wala lang sumusuporta doon sa may idea ng trade mo. Okay? So, kung walang ganun, you have to be humble na, okay, I have to scale out para band-aid sa sunog o band-aid sa sugat, no? So, kailangan ko nang mag-scale out. Kasi nawawala wala ang buyer So, ngayon, I have to switch sides. Kasi wala na ang buyer, ano pang gusto kong gawin? So, ang gagawin ko dyan is, makakita ka ng consolidation pababa. Ngayon, hindi yan mabagsak ng isang candlestick. It can happen, pero for me, ito, para bumagsak ng isang candlestick, kailangan nito magkaroon ng trap. So, walang trap dyan. Shorts yan So, may mga nag-scale out na rin yan So, kailangan ko makakita ng ganito. This is a consolidation pababa, no? So, kailangan ko makakita ng squeeze and then drop, no? So, yun yung nakikita ko dyan. No, kasi hindi ko nakikita to na squeeze, no? Mga kapatid, hindi ko to nakikita ang squeeze. So, looking for Friday, free cash Friday, sabi nga ni Stacy Burke, no? Free cash Friday for a short trade, no? Kung sakali man, magkaroon tayo ng squeeze, no? Pero pag hindi nag-squeeze, no problem. Relax, no? Moisturized, walang problema, okay? So, pa-massage ka lang, ganyan, relax lang. Wala. For example, ito. Sige nga. For example, ito yung price. Mukha ba tong pang short? Nakita mo yung week candle na yan. And then, tsaka mo yung i-short. Tingnan natin kung saan aabutin yung account mo. No? So, tapos, nandito pa sa Manila Previous Day Low, sa lahat ng support. Nasa above ng EMA. So, ang kailangan natin is mag-hold yung price. Ngayon, failure to hold here, you have to scale out. Failure to hold, you have to scale out. Hindi ibig sabihin mali yung idea mo. Okay? You have to scale out kasi walang sumusuporta dun sa idea mo. It doesn't mean, okay, mali naman yung pinagsasabi nito. No. You just have to scale out kasi nga walang sumusuporta. For example, meron kang basic concept. Diba, maglulong ako kapag nasa support. Then mag-short ako kapag nasa resistance. Maglulong ako kapag nasa key levels. Mag-short ako kapag nasa resistance. Mag-long ako kapag nasa above ng EMA. Mag-short ako kapag nasa ibaba ng EMA. Basic concept. Lahat yan basic. Lahat yan andyan yung supremo range. No? Lahat yan basic. Lahat ng nasa supremo range is basic. Ang problema lang, hindi lahat yan aayon sa'yo. Kasi ang mangyayari nga, pag yan lahat umaayon sa'yo, di gaganyan na lang yan palagi. Hindi. There are times na hindi yan aayon sa'yo. No? So ngayon, nagkaroon na tayo ng reclaim. Basic concept. Basic concept, reclaim ng support. Reclaim ng key levels. Long week demand, reclaim ng moving average. Lahat ng concept, basic. Ngayon, hindi porket ganyan is tataas na yan. Hindi. Okay? So, there are times na kailangan mo i-assess, okay, meron bang buyers. Ngayon, kung wala siyang buyer dito, you have to scale out. Hindi mo i-close yung buong position, you have to scale out. What do you mean scale out? You have to close partially. Close partially. Talaga, you have to accept na, okay, there are times talaga na hindi aayon sa'yo yung market. No? Bakit? Kasi, pwedeng mangyari to. Look. Okay? Diba? So, ibig sabihin, walang gustong bumili o walang buyer. Okay? So, kapag ganyan, relax lang. Relax lang din, admit sa sarili mo na, okay, I think my idea is invalid. No? Kapag ka-invalid yung idea mo, you're not wrong. Yung idea mo lang is, walang gustong sumuporta dun sa may nakikita mong idea. No? Yun lang yun. Relax and then look for another trade. For example, itong Sol. Monday high, Monday low. Supreme range, basic, no?
Nakita mo ng long wick candle, nasa may key levels, nag-drop, boom. Basic. No? So, yun lang nasa Monday low, nag-pump, nagpunta sa Monday high, long, pati short, kung nasubaybayan mo, profit 2 times. Actually, 3 times. Ito, Monday high din to Boom. Diba? 3 times profit. Kung yun lang yung pinafokusan mo. Supremo range. Basic. Diba? So, ang problema lang dyan is, what if nasa maling coins ka? And then, wala tayong magagawa doon. You have to relax. No? Kailangan mo mag-relax. Kailangan mo, okay, next time, okay, alam ko na yung gagawin. Maybe I should focus sa 5 coins lang para hindi ko ma-miss yung mga coins. Okay? So, yan yung mga klase ng trades na o mga klase ng realizations na makarealize natin habang nagtitrade tayo. Hindi mo yan marirealize hanggat nasa signal group ka, nasa may group ka na sinusundan mo lang kung ano yung trade ng leader na nyo o community leader nyo, hindi mo yan masusundan. Again, this is a long-term career. Kailangan mo matuto. Hanggat di ka natututo, hanggat umasa ka sa iba, you're not gonna make it. No? Again, same. Key levels, Monday range. Okay? Profit ka rito for short, profit ka dito for long, profit ka dito for short. No? Simple, di ba? Sobrang basic. What if siguro, kung nag-stick lang pala ako sa 5 coins, edi sana ang dami ko nakuhang mga trades. Sometimes, ganun talaga. No? Sometimes talaga, magkakamali tayo and then, marirealize mo, okay, oo nga, no? Alam mo, yung iba, kung bakit nawawala, is because, once na ma-realize nila yung pagkakamali nila, tinatamad na sila So, yun yung may edge natin. So, wala tayong edge kasi basic lang ng strategy natin. Ang edge lang natin is, ang bilis lang natin makita yung pagkakamali natin kasi nakikita natin yung mga key levels, nakikita natin na basic yung concept. The more na simple yung strategy, the more na makikita mo yung pagkakamali mo Kasi the more na complex yan, ipipilit mo sa sarili mo yan na, hindi kasi dapat ganito. No. The more na simple, the more na makukita mo yung pagkakamali, which is very, very good. Bakit? Tatlong lang naman gumagalaw yung market breakout failure, tapos range. Gaano ba kahirap yun para hindi mo malaman? Ngayon, lahat yun, merong paraan kung paano i-trade. Merong breakout failure, merong successful breakout, and then meron range. Lahat yan, kailangan mo malaman yung key levels. Kasi walang key levels, hindi mo malaman nasan dyan yun. For example, ano ba successful breakout? Kapag ka, for example, key levels, nagkaroon ng breakout, then, successful breakout yun. What if ganito? Failure breakout yan. So, alam mo kung paano gagawin yan. What if inside week or ranging? Nakita mo, ranging. Diba? So, kung alam mo yan, alam mo kung paano ka gagalaw. Ngayon, minsan, nagiging problema is dahil sa sobrang dali ng strategy na to, they put a lot of coins sa watchlist nila, which is isa sa mga naging problema ko. Which is ngayon ay binabawasan ko na. Dati, nasa 300 yung watchlist ko. Kasi ang dali ko tumingin Unang tingin mo pa lang, okay, ito magpapump to. And then, mapo-FOMO ka pa nun, 300 yung coins mo, tas lahat yun, nagpapump. No? So, mapo-FOMO ko, isa lang yung pwede mong trade. Then, focus lang sa 5 o 10 coins. Kasi pare-pares lang actually yung ginagawa niyan No? Focus lang sa 5 coins. Okay, kasi halimbawa, nakita mo yung storage, grabe gumalaw. Kapag nag-pump, grabe. Okay. Pwede mo ilagay, pero hindi mo kailangan fokusan. Halimbawa, meron kang weekly trade, kailangan meron kang 5 coins o 10 coins na binabantayan lang. Okay? Ako nga, na master ko na to Nakita mo, 1, 2, 3, 4, 5. Alam ko 20 to 20 ba to? Alam ko 20, tama to. Parang 20 nga, no? So, 20 ata to. So, yun nga. No? So, kailangan, meron ka lang focus na 5 coins or 10 coins and then, assess mo lang kung anong ginagawa ng market. For example, ito mga bro, no? Ito, storage tayo. Nata mo to. So, hindi mo naman aakalaan niya hanggat wala to Hanggat wala to, looks bullish to me. Long week, support, key levels, looks bullish to me. Pero, once yan, nag-retest at hindi hinold, then you have to scale out. Hindi ibig sabihin nun mali ka. You just have to scale out kasi yung idea mo is not working out.
no? So kailangan mo na mag-scale out, no? And then lagi naman tayo may stop loss. For example, ito, di ba usually lalagyan natin stop loss natin dito. So just in case magkaroon ng mga flash, hindi ka masama. O, hindi ka ma-liquidate. So for example, ang entry mo dito is here, no? No, meron kang stop loss diyan, and then target. Sabihin natin 4:1. So nakakita ka ng ganito. Ang para bang hindi siya mag-play kasi nga parang walang buyer na pumapasok. Ano yung kailangan mong gawin? You just have to scale out. For example, andito, wala kang nakikitang buying na nagaganap. So you just have to scale out. For example, ito, nasa EMA, di ba? Then biglang nag-flip, nag-range, you have to scale out. What do you mean scale out? Close partially. 25%, 50%, 25%, close partially. Para kapag ka nagka-flash, you may stop out lang sa'yo. Sobrang late lang. Okay? Make sense? Ganun lang gawin mo next time, no? So, hindi yung strategy yung mali. It's just, walang buyer. No? For example, ngayon, ghost month, wala sigurong buyer, kaya nangyayari tong mga hinayupak na to. Ngayon, don't beat yourself. Ganun talaga. Huwag niyong tirahin yung sarili niyo. Baka may mali sa akin, hindi. Sometimes, tama yung strategy mo, but the market doesn't want to go that way. So, wala kang magagawa. Hindi ka mali. Ayaw lang ng market ng ganun. Okay? Hindi yung panggagaslight, pero, kailangan mo i-admit, hindi ka mali. Kasi the more na lagi mo sinasabi, mali ako, mali. Walang strategy yung tatagal sa'yo. So, parang ganito lang yun, meron kang asawa. Wala kang makita kundi mali. Di, anong gagawin mo? Iiwan mo. Maghihiwalay kayo. Then, ganun din gagawin mo sa susunod mong asawa. Kasi may individual differences. Same lang din yan sa market. Sa market, there are times na aayon sa strat mo. Kaya nga tinetest mo yun eh. Nakita mo naman pala nung mga previous week, grabe pala gumalaw yung supremo range. May play. Hindi nag-play ngayon. Lipat na ako sa Elliott Wave. Lipat na ako sa Harmonics. Pag lipat mo sa Elliott Wave Harmonics, hindi mo na alam yung gagawin. Nung hindi mo na alam yung gagawin, bumalik ka sa support and resistance. Sa mga shapes. Mga triangle, yung square, rectangle, ganun. And then, mali na naman. Hindi na naman sumaayon. O wala kang makita kung paano umentry. Hindi, humanap ka na naman. Humanap ka na ng may indicator. Eh ngayon, nagsawa ka na. Pumunta ka ngayon sa signal group. Dun ka na, downfall mo na yon kapag gano'n. Kasi, pagka napunta ka na sa signal group, wala, nakatapusan mo na yon. Kasi, una, magagalit ka na sa mundo nun. Bakit? Sa signal group, mga kapatid, is wala ka natututunan, tas nauubusan ka pa ng pera. Kapag ka tinitrade mo yung sarili mong strategy, nakikita mo yung flaws, nakikita mo yung problema, nag-improve ka. Then yung pera na loss mo is compensated by learnings. Gets mo? So meron ka nakukuha. So minsan, naisip natin na okay, worth it yung loss kasi okay, hindi ko na uulitin next time. And then alam ko na next time na kailangan ko pala mag-scale out base sa sinabi ni Trader Supremo na possible kailangan ko mag-scale out. Okay? So make sense? Make sense. Ngayon, ang mahalaga, na-recognize mo yung trade. For example, nasa may mga indicators, nasa mga klase ng ibang trades ka. Hindi mo ma-recognize, bakit nga ba long to? Pero sabi ni coach, is long. Hindi mo ngayon ma-recognize bakit. Then, there's a problem there. Kasi nanguhula ka na. Eh what if, alam mo, halimbawa, napaka-simple lang pala, merong sweep, merong failure breakout, so kailangan niyang bumalik sa range. So, long sa key levels. Ngayon, hindi nag-play. At least recognized mo. At least alam mo sa sarili mo na yun pala yun. Diba? Which is better? Tanong mo lang sa sarili mo, which is better? Kasi pag tinignan mo yan sa ibang week, it plays out eh. Ngayon, there are times na hindi tayo may play. Diba? Make sense? Make sense, ano? Okay, so making this video, hindi para pumera, no? Kasi dami ko naririnig eh. Naging YouTuber ako. Putang ina. Alam niyo ba yung kinita ko sa YouTube for the past 2 years? 2023 ako nag-start mag-YouTube. Okay, so got monetized this year, no?
So, kinita ko is 300 pesos for the 2 years of making videos, no? 300 pesos. And then people, sinasabi na kumita daw ako sa YouTube o nag-YouTube na lang ako. Alam niyo ba't ako nag-YouTube? Kasi, kapag ka sa may Facebook, nag-post ka ng chart, hindi na nila inaaral eh. Long agad. Short agad. Then sisi agad pag mali. So, sa YouTube, ina-explain ko kung ano yung ginagawa para alam nyo kung paano kayo magre-react. Okay? At least, nasabi ko, di ba? Para hindi, kasi pera yan eh. Ayoko rin naman magkaroon kayo ng loss, di ba? So, I might as well, sabihin ko lang kung paano mo siya titingnan. Kaysa kung paano ka pumosisyon. So, paano mo siya titingnan? Ganun lang yun ang sinasabi ko, no? Again, hindi po ako kumikita sa YouTube. 300 pesos for the past 2 years na nag-YouTube ako. Yun lang po kinita ko. Kaya sa mga sabi na kumikita daw ako sa YouTube, kaya ganito, ganyan, okay lang po, no? Pero, yun nga po, kung makikita mo yung, earnings ko sa YouTube is 300 pesos for the past 2 years, no? So, wala pong kita sa YouTube. Okay? So, magkakaroon lang ng kita sa YouTube kapag parang si Kong TV ka na million subscriber. Lahat naman yan sinasabi. So, for example, sila Kong, million subscribers yan. Tapos, yung mga views nila umabot ng million. So, kumikita sila at least 4,000 to 5,000 US dollar in a video. Talagang yayaman ka dyan. Eh, what if yung views mo nasa 300, 200 lang? Ang layo nun sa 1 million, bro, no? Per video, no? So, relax lang, no? So, kung gusto niyo sumuporta sa channel, then download yung link, no? Ngayon, kung ayaw mo at dahil sa tingin mo yayaman ako dahil doon, then wag, no? So, it's alright, no? No problem. So, like this. Magkaroon ng drop, nasa Monday low. Okay, so paano gagawin mo dyan? Okay, tingnan mo muna kung magkakaroon ba ng bounce. Okay, walang bounce, then no entry. Okay, umentry ka partially, and then at least makukuha mo tong low, no? Pero kasi nakita mo naman, no, halos ayaw niyang gumalaw, no? So which is, tapos galing pa siya sa high. So, kung ako naglo-long is galing ako sa sweep. Diba? Hindi galing sa taas tas bumagsak. Kasi, ang momentum pabagsak eh. Ito, momentum pataas. Gets mo? Ito kasi, bakit ganito yung strategy ko? Okay. Strategy is long the sweep. Nakita mo to? May demand. So, followed by buyers. Ngayon, rate galing sa taas, liquidity sa taas, and then bumagsak. Momentum niyan sa baba na ang hirap niyan ilong. No? So, yun po yung tinuturo ko palagi na dapat look for best setup, hindi sa levels, no? So, hindi price action ang tawag doon. Okay? Baka kasi sabihin nyo, kailangan marunong din ako magbasa ng price action. No. Kailangan mo lang key levels, kailangan mo lang malaman kung ano ba yung failed breakout, ano ba yung successful breakout, ano ba yung range. Tatlo lang naman yun eh. Di ba? So, yun lang mga kapatid, no? Again, nakita mo to, walang buyer, oh. Nakita mo nag-reclaim, sinagasaan. Okay. Nakita mo na ang bagal niya, no? Gano'ng katagal to? From here to here, 1 day, 4 hours and 30 minutes. Kung, para pumindot ka, it takes only 1 second. Okay? So, unang tingin mo pa lang dyan, okay, walang buyer. I have to scale out. Kapag marunong ka mag-scale out, then, mapapatay mo yung sunog. Okay? Okay, no? So, yung iba naman kasi masyadong critical sa pagtingin ng chart. Ngayon, lagi naiiwan. Kaya nga sabi ko, you have to enter the trade and then reassess kapag hindi nagpe-play. Mas mahalaga yun. Okay? Meron ka namang risk management eh. Okay? So, make sense na kapatid. Simple, reclaim, then pump, then yan. At ito, Monday high, Monday low, no? So, but, pangit, no? Pangit yung week na to be honest with you guys. Sobrang pangit ng week na to. Kahit ako na-frustrate, hindi lang kayo, no? Frustrate na ako minsan, nasusuntok ko na yung pader sa market na to, no? Because of ghost month. Tapos, ang nangyari kasi mga kapatid, no? Itong crypto, sabay-sabay yung problema eh. Di ba nag-pump hanggang March? Grabe yung pump. Then April, nagkaroon ng range. Hindi na tumigil kaka-range, ano? Tandaan niyo po, kapag si Bitcoin nagre-range, babagsak ang alts. Bakit? Ano ba yung capital na nagro-rotate sa alts para tumaas yung market? Galing kay Bitcoin. Ngayon, walang new all-time high, walang fund rotation.
Walang rotate sa may alts. Kaya yung alts sobrang weak. No? Ngayon, may magagawa ba? Wala. Hold and then trade. Yun lang magagawa natin sa ngayon, no? So, yun lang. Wala talaga. Kita mo, Monday high. Wala eh. Yun lang eh. Ranging yung market. Okay? So, I love ranging. Okay? Pinakagusto ko ang ranging market. The problem here is sa ganitong klase ng market na range na nakikita natin ngayon is confused yung market eh. Hindi siya yung ranging na range na kapag Monday high, Monday low, previous week high, previous week low, hindi. Mas okay pa nga nung bear market, sobrang ganda gumalaw ng market eh. Okay, hindi naman sinisisi ko yung institutions pero hindi ko alam kung ano nangyari simula dumating mga institutions ay nang gumalaw ng tama ng market. No, hindi naman ayaw pero dati kasi mga bro, once a reclaim has happened, grabe mag-pump eh or grabe din mag-dump. Kaya ka sobrang lakas ng supremo range nun eh. Hindi ko alam what happened to the market. No, masyado bang dry? Nakita nyo ay gumalaw eh. Nakita nyo puro ganyan lang gagawin. No, so I don't know. Pero still very successful yung strategy nito kung may execute mo ng tama, no. So yun lang mga kapatid, no. Simple is the best, no? Yun lang mga kapatid. Then, ano tayo ulit, no? Update ko kayo bukas kapag meron akong short na nakita, no? So, ngayon, pinakita ko lang sa inyo, okay? You have to scale out kasi hindi nagpe-play. You have to scale out kasi yung idea mo is not supported ng mga buyers, no? So, yun lang mga kapatid, no? So, yun lang. God bless mga kapatid, no? So, mga wala pang exchange dyan, palambing naman, download nyo naman yung ano ko, no? Then, malay nyo naman mag-open na ako ng group and then makasali lahat ng mga download doon sa mga. Okay, so yun lang mga idol. God bless.